ay muling sumiklab upang ang katarungan at katuwiran ay mangingibabaw sa ating bansang minamahal. Lahat ng nandito sa paligid po ng area ng EDSA Ortigas, hindi po ito tungkol lamang sa mga Duterte. Hindi po ito tungkol sa kulay ng politika. Ito po ay tungkol sa ating henerasyon at sa mga kabataan na mga Pilipino na minamahal natin at ninanais natin sila ay hindi magmamana ng isang gobyernong pinaghaharian ng mga magnanakaw. At the count of 5 to 0, sisimulan natin ang unang buwelo ng ating pag-iing tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban. Ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban. Ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban. Ay, 4, ilabas ang mga pito, ang mga paltog, 2, 1, go! Walang uwian? Kaya? May tubig tayo? May skyflakes? At higit sa lahat, buo ang loob at paninindigan. Ayan na! Hala ka Marcos! Hala ka Romualdez! Hahabulin ka ng nagkagalit na sambayanang Pilipino. Malapit-lapit na ang araw ng paghuhukom. Alaman para sa bayan! Kung sino po ang magpo-volunteer para magsalita, ay bukas po ang entablado na ito. Hindi ito exclusive para lamang sa amin na mga nandito. Pwede po kayong magsalita at magpahayag. Manong, halika muna upang makabuelo dahil hanggang alas 6 ng umaga, September 13, ang ating pag-stay dito ngayon sa araw nito. At ang sino pa mag-volunteer, pwedeng lumapit dito kina Ka-Eric para sa ating pagpapahayag pagkatapos ni Manong. O sige, si Manong muna, ikaw sunod. Prepare. Labas niyo po ang inyong mga saloobin. Ayan, Manong. Halika na dito. Magaling magsalita po ito sapagkat naranasan niya kung paano po ang panluloko ng gobyerno ni Marcos. Magandang hapon, Pilipinas! Kaya po tayo naririto sa Israel upang manawagan ng mapayapa at ayaw natin ng gulo. Ayaw natin manggulo. At ayaw natin makasakit sa ating mga kapulisan dahil atin ang kapulisan, kakampi natin ang mga kapulisan at mga military. Ito po, nandito ako sa inyong harapan upang iparating sa ating bangag na Pangulo na si Bubong Adik Drug Lord Marcos na siya ang pinuno ng sindikato dito sa ating bansang Pilipinas. Sa kanya lahat ng gagaling at sa kanya siya mismo ang nagdidirect sa mga nakawan patungkol dyan sa flood control.
patungkol sa drugs. Siya mismo ang pinuno ng mga drug lord dito sa bansang Pilipinas. Yung nahuli dyan sa Parañaque, lutuan ng Siabo. Ngayon, nakulong ba? Hindi. Isinama pa nila noong pumunta sila sa Italy. Ginawa pa nila ng right hand yung isang drug lord dahil daw mangungumbinsi sila upang makahikayat ng mga negosyante sa ibang bansa at dito magnegosyo sa ating bansang Pilipinas. Subalit, ang kanilang nakuhang mga negosyante ay puro mga drug lord. Balak nilang gawin lutuan ng Siabo ang ating mahal na bansang Pilipinas. Kaya wag natin pahintulutan. Wag natin pahintulutan ang kagustuhan ng ating bangag at drug lord na presidente na pinakasinungaling sa buong mundo. Harap-harapan tayong niloloko. Harap-harapan tayong inilolubog sa baha. Harap-harapan tayong pinapagapang sa kahirapan, pinapagapang sa kagutuman, sa pamamagitan ng kanyang pagsisinungaling, pagnanakaw sa buwis ng bayan, at paglustay ng bilyon-bilyon sa labi, at ang kanyang ninanakaw sa kasalukuyan. May ebidensya ako dyan na pinangahawakan. Yan ay aking kinukomento sa radyo. Hindi ko na lang babanggitin ko saan akong radyo. Nandyan lahat ang mga press release, hawak ko. Umaabot na ang ninanakaw ni Marcos mula noong 2022 hanggang ngayon 25. Umaabot na ng 1.3 trillion. 1.3 trillion. At kamakailan lamang po, tinawagan sila ng Hong Kong sapagkat mayroon silang deposito roon na gold umaabot ng 350 tons. Ngayon, idinimanda sila ng Hong Kong. Kaya ngayon, tuloy-tuloy ang investigasyon ng mga Marcos dyan sa lugar ng Hong Kong. Kandirer ang ikinaso sa kanila at ang pira umaabot ng 887 billion dolyar. Ngayon, yung ating mga reporter, hindi natin kawayan. Pero ang nakapagtataka lang, bakit hindi nila ibinabalita ang patungkol sa pira dyan ng mga Marcos sa Hong Kong at 350 tons gold. Nasaan na sila? Sana ibalita nila yan. Ibalita nila dahil kasama sila, apektado sa mga pagnanakaw, apektado sa kahirapan, apektado sa kagutuman, apektado sa pagbabaha dito sa ating bansang Pilipinas na niyuyurakan ng kasalukuyang gobyerno, ginagahasa ang buwis ng mamamayang Pilipino. Maraming salamat. Mabuhay po tayong lahat. Suportahan nyo ang aming panawagan dahil ito patungo na po tayo sa EDSA 3. Maraming salamat. Mga kababayan, practice muna practice para kung lumapit tayo hanggang Mindiola, ito ang maririnig ni Marcos bilang kalaban at kaaway ng sambayan.